Tuluyan nang naging aswang si Allen nang biglang nakaamoy ng dugo ito ng tao. Bigla na lamang tumakbo ito sa kanilang bahay, pero nang itutulak niya sana ang pinto upang pumasok doon. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Biglang parang bumalik ang wisyo o katunuan ni Allen sa pag-iisip. Alam niya na ang naaamoy niyang dugo ay sa buong pamilya nito. Kaya naman napaatras na lang ito ng marahan sa harap ng kanilang pintuan hanggang sa liningon-lingon nito ang paligid. Angil pa niya ng marahan habang ginagawa niya yun. Hanggang sa tumakbo na ito sa isang direksyon na parang di niya alam ang tutunguhin. Basta tumakbo na lang siya ng tumakbo at lumayo sa kanilang tahanan. Dahil sa isip noon ni Allen ay ayaw niyang masaktan o magkamali siyang mapatay ang sinumang membro ng kanilang pamilya dahil sa kahayukan nito ng dugo at laman, o kahit pa ang mga tao sa maliit nilang baryo. Takbo ang ginawa niya hanggang sa natanaw na nito ang isang simenteryo malapit sa kabukiran. At yun ang naisip nitong tunguhin dahil alam niyang walang tao doon. At sa pagtakbo nga niya ng matulin ay narating niya ito ng agaran. Sa mga oras na yun, hindi pa alam ni Allen kung hanggang kailan mananatili ang ganoong kalagayan ng itsura nito. Ngunit mas pinili na lamang niyang magpalipas doon ng gabi habang tinititigan niya noon ang kanyang buong katawan sa pagbabago nito ng anyo. Kakaibang lakas ang nararamdaman niya sa kanyang katawan na para bang buhay na buhay ang mga ugat at kalamnan nito. Hindi mapigilan ng katawan nito ang kumilos. Kaya naman walang ibang ginawa nun si Allen sa sementeryo kundi ang magwala. Halos basagin nun ni Allen ang lahat ng bagay na mahawakan nito. Kaya naman pinagkakakalmot at pinagsusuntok na lamang nito ang mga nicho. Halos basagin ni Allen ang mga yun dahil sa lakas ng pisikal nitong katawan. Hanggang sa lumipas na lamang ang gabing iyon. At sa pagsikat ng araw, nasilaw na lamang ang mga mata ni Allen sa pagkakahiga nito sa ibabaw ng isang nicho. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga doon. Suot ang mga damit itong punit-punit. At sa pag-upo ni Allen sa ibabaw ng nicho, napaisip ito at napahawak sa kanyang ulo na para bang inaalala nito ang mga nangyari kagabi. At ang pinakahuli na lang na naaalala niya sa kanyang memorya ay ang pagwawala nga nito sa sementeryo. Pero di na niya alam kung anong eksaktong oras na bumalik ang kanyang katawan sa pagiging normal na tao. At habang pilit na inaalala ni Allen ang bagay na ito, nakapagpasya na rin siyang lumakad upang umuwi na sa kanilang bahay. At nung naglalakad na siya, doon niya palang nalaman na nasa kabilang bayan na pala ito. Malayo ang narating ni Allen sa pagtakbo nito. Ngunit sa isip niya, parang saglitan lang naman niya yun na tinakbo kagabi. Ibig sabihin ay napakabilis ng pagkilos nito o pagtakbo. Doon ay napagtanto ni Allen na di basta-basta ang isinalin sa kanya ng kanyang lolo na mutyanga ng aswang. Tama nga ang bilin ng kanyang lolo nung bago pa ito mamatay. Ang bilin sa kanya na hindi biro ang pagtatangan ng ganoong birtud. Kaya't mula nung araw na yun, sa pag-iisip ni Allen habang naglalakad siya, ay inumpisahan niya itong pag-ibayuhin ang kakayahan ng salin ng kanyang lolo Kiyo. Ipinagpaliban muna noon ni Allen ang planong pagpunta niya sa isla
dahil ramdam niyang hindi pa niya lubusang kabisado o nakakapa ang paggamit ng pamana ng kanyang lolo. Ngunit habang pinag-iigihan ni Allen ang kakayahan niyang ito, ang pagkontrol sa pagiging aswang niya nga, habang nabubuhay pa rin siya sa tipikal na paghahabi at pagbibenta ng banig, paminsan-minsan ay pumapasyal siya sa tabing dagat upang tumingin-tingin o may makausap na pwedeng pagrentahan ng bangka. At dito ay nagpaturo pa siya noon kung paano pumalaot at paano malalaman ang direksyon na tinutungo mo pag nasa dagat ka na, hanggang sa nakabisa na rin ni Allen kung paano pumalaot at muling pagbalik sa kalupaan. At minsan din ay sinusubukan pa niyang sundan ang mapa na bigay ng kanyang lolo. Nagpapaturo naman siya sa mga mangingisda kung paano tukuyin kung saan ang lugar na yun, at kadalasan na lamang na nagtataka at parang nawiwirduhan ang mga yun sa kanya dahil sa pag nararating nila ang simbolo kung nasaan ang islang yun. Wala naman silang nakikitang isla dito, ngunit ilang beses pa rin na nagpabalik-balik dito si Allen para sa intensyon na rin na makabisa nito ang pagpunta doon ng mag-isa. Ibig sabihin, bago ang gabing kanyang binabalak, ay ilang beses na rin itong nakapunta doon. Ngunit wala nga siyang makitang isla, at parte lang naman yun ng kanyang pagsasanay. Dahil hindi pa rin naman niya ginagamit ang 3 itlog ng engkantong dagat. At sa ganong pasimpleng ginagawa ni Allen, dumaan ang mga araw at natapos na naman ang 8 buwan. Pero ng Sabado, sa araw na ito ay desidido na si Allen na mahanap ang isla. Kaya naman bago sumapit ang gabi ng araw na yun, ay nagpaalam na ito sa kanyang magulang o nanay nga niya. Ngunit di sinabi ni Allen ang totoo. Basta ang paalam nito ay may kakausapin lang siyang bumibili ng banig o mga hinabi ng pakyawan. Ngunit ang totoo ay tutungo na ito sa tabing dagat para pumalaot. Nang sumapit na nga ang gabi, sa tabing dagat ay naghanda na ito upang pumalaot. At lulan nga ng bangkang dimotor, sa mga ilang sandali ay pumalaot na si Allen. Dala ang tibay ng sarili na mabibigyan niya ng katarungan ang 2 lalaki na naging waran sa kanyang buhay o siyang naging inspirasyon niya sa buhay, ang tatay niyang si Simeon at ang lolo niyang si Kiyo. Sandali pa ang lumipas noon sa kanyang pagbagtas ng dagat gamit ang bangka, ay sa wakas narating na nga niya ang katubigan kung saan itinuturo ng mapa ang kinalalagyan ng isla ng mga aswang na kagaya na niya ngayon. Balot ng mapa na dala nito, pagbuklat niya dito ay dinampot na niya ang isang itlog ng engkanto. Sabay lapit nito sa kanyang bibig at bulong nito ng mga buhay na salita na turo rin ng kanyang lolo. Pagkatapos ay agaran na nitong itinapon sa tubig. Naghintay ng sandali si Allen, ngunit tanging pagbula lamang ng tubig ang nangyari sa pinaghagisan nito. Tahimik kasi ang dagat sa parting yun. At dahil nga sa akala ni Allen, parang mali yung pinagtapunan niya ng itlog ng engkanto, lumipat pa si Allen noon na naaayon din sa marka ng mapa. At nung natigil na ito, muli ay pinulot nito sa panyo ang isa pang mutya. Sabay bulong nito ulit ng mga buhay na salita at tapon ulit nito sa tubig. Naghintay siyang muli at lingon-lingon niya ang malawak na dagat na ang tanging nagsisilbing liwanag ay ang buwan. Pero parang wala pa rin nangyayari, hanggang sa nagdesisyon siyang gamitin na ang huling mutya. Ngunit bigla naman itong napaupo sa bangka niya nang bigla ang umihip ang malakas na hangin, kasabay ng pagkabuhay ng ilang alon sa lugar.
hanggang sa napalingalinga ulit ito sa kanyang pagkakaupo ng biglaan sa karagatan. Nang natigilan na noon si Allen, nang parang dumampi sa kanyang balat ang kakaibang aura na dala ng hangin galing sa natatanaw niyang isla. Nagliliwanag ang isla na yun na para bang gumagalaw-galaw na palamuti ang nagsisilbing liwanag nito. Doon ay napasabi pa si Allen sa kanyang sarili ng, Ito na nga ang sinasabi ni Lolo. Sa pagkakasambit noon ni Allen sa kanyang sarili, sa pagkalma ulit ng hangin kasabay ng alon, iniandar na ni Allen ang kanyang bangka at wala nang patumpik-tumpik pa. Tinungo niya ang nagliliwanag na isla. Makailang minuto pa ang lumipas ay narating na niya ang dalampasigan nito. Agad na iniahon ni Allen ang kanyang bangka. Sabay paghahanda na nito ng paglalakad. Makahoy umagubat ang isla na yun. At nung malapitan niya ang bungad ng kakahuyan ng islang yun, mga alitaptap. Napakaraming alitaptap pala ang nagliliparan sa buong isla na ito, na siyang parang mga palamuting gumagalaw-galaw at nagsisilbing liwanag ng lugar. Pero habang pinagmamasira ni Allen ang paligid o kahiwagaan ng isla, 3 ibong malalaki ang dumating sa harapan nito na napakaiitim. Umikot-ikot pa yun ng ilang beses sa kanyang tuktok at pinagmasdan naman yun ni Allen hanggang sa biglang unti-unti nang lumapag ang mga yun sa lupa at naging mga taong hubad na maiitim ang katawan. Anong pakay mo dito, Lalang? Parang meron kang dala sa iyong katawan na siyang sumisimbolo sa islang to. Nang sasagot pa lang sana si Allen, biglang may mga dumating na mga malaasong nilalang at agad na inatake ang mga bumabang ibon na naging tao. At sa pagbaon ng kuko ng isa sa mga yun na malaasong nilalang, namatay yung nagsataong ibon dahil sa direkta sa kanyang puso ang ginawang atake ng malaasong nilalang. Dahil doon ay nagpalit naman ng anyo yung 2 nagsataong ibon kanina, na naging katulad din ng mga malaasong nilalang at nilabanan ng mga dumating na kalaban nila. Hindi naman alam ni Allen kung ano ang kanyang gagawin dahil sa kahit magpalit pa siya ng pagiging aswang, di naman niya alam kung sino ang kakampihan niya dito dahil nandun lamang siya upang tugisin ang lahi na pumatay sa kanyang lolo at tatay. Malay ba niya kung ilang uri ng lalang ang nananahan sa islang ito? Habang napapaisip noon si Allen, lumalaban naman ang 2 malalaking ibon kanina na nagsaasong nilalang na nga, hanggang sa mas marami nang dumating sa pangkat ng mga dumating na malaasong nilalang at napaatras na lamang yung 2 dahil sa hindi na nila kakayanin ang dami ng mga yun. At sa pag-atras ng 2 ibon kanina na nagsatao nga at nagsaaso rin, ay biglang bumalik ang mga yon sa isang malaking ibon. Sabay lipad na sa himpapawid. Tumakas ang mga ito. Nangangahulugan na. Si Allen na lang ang natitira sa paningin ng mga dumating na mga malaasong nilalang. At sa paglingon nila sa kanya, ay panay na ang pag-aangil ng mga ito hanggang sa nagsalita ang isa dun ng nasa kanya ang mutya ng hari. Salita ng isa doon. Sabay angil ng mga kasama nito sa pagkakarinig nila ng sinabi nito. Nang maramdaman ni Allen na hindi siya sasantuhin ng mga yon, agad itong nagpalit ng anyo bilang sa aswang sa isang malaking aso na ang tayo ay parang sa tao, na katulad din ng sa lolo niya noon. Nasa kanya nga. Buti na lang ay naunahan natin ang mga ulinaya. Salita nun, sabay pag-angil ng mga yon kay Allen na nakapagpalit naman na sa pagiging gabunang aswang
ayon nga sa kanyang lolo. Pagkatapos ay agad na umatake sa kanya ang mga yun. Doon ay inilabas ni Allen ang galing nito sa pakikipaglaban sa mahabang panahon ng kanyang paghahanda para sa isla na ito. Sa bawat pag-indayog ng kanyang katawan sa pakikipaglaban ay siyang pagtumba ng aatake sa kanya sa bawat baon ng kanyang mga kuko sa mga yun. Kahit si Allen noon ay hindi makapaniwala sa nagagawa niyang pinsala sa mga nakakaharap nito, dahil sa bawat baon ng kanyang kuko ay siyang pagtiklop ng katawan at buhay ng kanyang mga kalaban. At habang ginagawa yun ni Allen ay nararamdaman pa niya ang pagkasabik ng kanyang katawan sa labanan sa pagbaon nito ng kanyang mga kuko sa dibdib mismo ng kalaban. Ilag nito ng pagganti sa kanya ng mga yun, tapos ay baon nito ulit ng kanyang kuko sa dibdib ng kalaban, hanggang sa napagtanto siguro ng mga yun na hindi nila kaya si Allen. Tapos ay kasabay pa noon ang pagdating ng 5 na namang malaibong nilalang at pag-atake sa mga malaasong nilalang na katulad din ni Allen. Kaya tumakbo na ang mga yon sa ibang parte ng isla. At nang makalayo na ang mga ito, ang tanging natira na lamang doon ay si Allen na nasa aswang na anyo. At ang mga malaibong nilalang ay nagsatao ulit na agad na lumapit kay Allen. Pagkatapos mapukaw ng mga kalaban, muling naghanda si Allen sa pakikipaglaban para sa 5 iyon, dahil wala na siyang sasantuhin sa pagkakataong ito, hanggang sa makalapit na ang 5 lalang sa kanya ng mga ilang dipa na lang. Bumuelo na si Allen ng pag-atake, pero biglang luhod naman ng mga yun sa kanyang harapan ng walang sabi-sabi, na para bang sinasamba siya ng mga yun, hanggang sa nagwika ang isa sa kanya doon ng, "Matagal na naming hinihintay ang inyong pagbabalik, mahal na hari." Salita nun habang nakaluhod sa kanyang harapan. Kaya naman biglang napatigil si Allen sa gagawin sana nitong pag-atake. Sabay sambit nito ng, Ano? Anong ginagawa nyo? Anong ibig nyong sabihin?" Tumayo kayo." Mga sambit ni Allen habang bumabalik ito sa pagiging tao. At doon ay tumayo naman ang isa doon sa kumpas ng salita ni Allen. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung anong ibig mong sabihin, lalang?" Doon ay nagsimula naman na ibuka ang bibig ng isang nilalang upang magpaliwanag nga kay Allen. Long story short, mga kabagis, kung nasundan nyo ang sinabi ng lolo ni Allen, bago ito mamatay, mutya ng isang haring aswang ang tangan ni Allen na ninakaw nga ng kanyang lolo sa isla na yun. Kaya't siya ay kinikilalang hari ng islang ito, ng lahi ng Ulinaya. Dahil yung isa palang nakalaban niya kanina ay ang kalabang tribo, na ang pangalan ay tribo ng Beralba, na nagnanais din ng mutya ng hari. At yun ang nakalaban ng kanyang lolo noon sa bakuran nila. Isang bagay na hindi nasabi ng lolo ni Allen bago naganap ang pagsasalin sa kanya ng mutyang ito. Ibig sabihin ay 2 klase ng tribo ng aswang ang naglalaban sa islang to o nakatira. Pagkatapos ng pagpapaliwanag ng isa doon kay Allen, dinala ng mga Ulinaya si Allen noon sa kanilang puok sa islang iyon, upang siya ay ipakilala sa mga lalang na naninirahan dito na siya daw ang sumunod na hari ng kanilang lahi. At sa pagtagal pa doon ng ilang oras ni Allen, doon ay napagtanto niya na ang tawag pala ng kanyang lolo na gabunan na aswang ay isa lamang palang uri ng lakas o antas ng abilidad ng isang aswang. Yun ang klase ng mga aswang na malalakas kung tutuusin, at sa kakayahan na din nito, dahil ang ibig palang sabihin ng gabunan sa mga nakatira sa maliit na puok na yun,
Ibig sabihin paggabunan ka sa lugar na ito ay dapat kaya mong magpalit sa isang ibon, sa isang baboy, isang usa o kahit anong klasing animal pa na magrepresenta ng iyong kakayahan bilang aswang, na ang asong itsura ang pinakamagandang pagsasapalitan nyo kung sa kumbating pisikal ang labanan. Ibig sabihin ay sa isang uri lamang ng hayop ang kayang gawin ni Allen, malayong malayo sa kakayahan ng mga tao o nabibilang sa tribo ng Ulinaya, na kayang magsaibon at magsaaso rin. At dahil nga sa mga nalaman ni Allen ng gabing iyon, ginamit na niya ang utak ng pagiging tao. Sinamantala niya ang kakayahan nito upang makapag-isip pa ng mas maiging paraan. Kaya't sa huling punto niya, ginamit niya ang pagkakataong yun upang labanan ang tribo ng Peralba. Agad na tinipon nito ang mga lalang o mga mandirigma ng tribong Ulinaya sa pagbabalak na atakihin na nga ang tribo ng Peralba. Alright, yun mga kabagis ko, may part 3 pa tayo ng Salin ni Lolo. Ang bangis neto, digmaan na sa susunod. So, magandang gabi mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.